Aslima Hajari. I'm Norlayla Makuti. I'm Baira Delano. And today, we explore one of life's biggest questions. Who am I? But before that, gusto kong magkwento kayo kung tungkol sa sarili ko. So, simulan natin kay Aslima. So, for me, ako yung taong simple lang at ako din yung taong totoo sa emotion ko. Masaya man or malungkot, ako din yung taong tahimik pero marunong mag-isip. At ako din yung taong hindi na kailangan magpanggap sa iba para magustuhan ng iba. And I'm also generally a positive person to be around. Ako naman, noong una, hindi ko talaga kilala ang aking sarili. Pero paano ko nga kilala ang aking sarili sa pamamagitan ng isang gabi? Ang lalo ng iniisip ko, hindi ko alam kung ano ba ang iniisip ko, ba't ako galit. Pero, pumunta ako sa kwarto. Sinabi ko sa sarili ko, sige, pumunta ka sa kwarto mo. Tapos, ihampas mo lahat ng gusto mong ihampas. Habang hinahampas ko yun, guys, natutunan ko na hindi pala ako galit sa isang tao. Dahil, pagod lang pala ako. Pero nagpapadala ako sa emosyon ko. Pero, para sa akin, ang pag-unawa sa sarili ay nagsisimula sa maliit na pagbabago. Pero, yan ay patungo sa malaking pagbabago. So for me, when no one's looking, I am my own comfort, my own cheer, my own reminder that every mistakes and every tiny wins is part of my story. And that's when I truly meet myself, messy, hopeful, and growing. I have once read that we become the best version of ourselves when no one is looking. Diba? Tama naman. Somehow, I agree with that. Kasi malaya tayong gawin yung mga gusto natin gawin kapag walang mga matang nakamasid sa atin. So, tanong ko lang, ano nga ba ang pag-unawa sa sarili? So for me, ang pag-unawa sa sarili ay isa itong proseso sa pagkilala kung sino ba tayo, kung ano ba yung mga pangarap natin, kung ano ba yung mga gusto natin at yung mga strengths and weaknesses natin. So hindi lang ito exam or quizzes na kailangan natin i-perfect. Ito din ay dahan-dahan natin natutunan para mag-grow tayo as individual. So, ako naman, ang pag-unawa sa sarili ay ang pag-unawa sa emosyon, pag-control sa ating sarili. Minsan kasi ang sarili ay hindi natin alam kung paano natin i-control ang ating sarili. Kaya nagpapadala tayo sa emosyon. So, alam nyo kasi, ang sarili kasi ay parang salamin. Pag madumi yan, mahirap na siyang kilalanin. Pero pag malinaw na siya, unti-unti lumilinaw ang ating sarili, nakikilala. So for me, hindi lang ipupukul sa tanong na kilala mo ba ang iyong sarili, kundi naiintindihan mo ba bakit ka nagre-react sa mga certain situation, bakit ka masaya, bakit ka malungkot, at bakit ka natatakot sa mga bagay na hindi mo alam. And marami pang iba. Tama. So, sabi nga ni Socrates, no thyself. Bago mo itindihin ang mundo ay unawain mo muna o kilalanin mo muna ang sarili mo. Diba? Tama ba? Tama. Tama talaga. So, bakit mahalaga ang pag-unawa sa sarili? So una is para mas maging aware tayo sa ating emosyon. Kapag alam natin kung bakit tayo naiinis or nalulungkot, mas kaya natin itong i-handle. Pangalawa naman ay para mas maganda ang relationship mo. Kasi pag nakilala mo kasi ang sarili mo, mas madali mo makikilala ang ibang tao. Pangatlo, para mas malinaw ang direksyon ng buhay. Hindi ka basta sumasabay sa agos kasi alam mo kung ano ang gusto mo at bakit mo ito gusto. Thank you so much. So, what tips or advice we can give to our viewers or listeners? Aslima?
So, according to the mental health studies, mag-reflect. So, sometimes our own reflections scare us. But if we look closely, we can discover so much. So, take time to look in the mirror and see our flaws, our weaknesses, and limitation. So, hahayaan mo bang lamunin ka ng mga negative na pag-iisip mo? So, di ba, para sa akin, hindi natin hahayaan na maging negative tayo. So, ang solution dyan is mag-focus tayo kung saan tayo masaya, kung ano yung mga lakas natin para ma-handle natin yung mga weaknesses natin sa buhay. So, pangalawa naman guys ay identify your values and beliefs. So, okay kita sa salamin, look at the mirror. Tanungin mo ang sarili mo kung ano, okay lang ba ako, sino tong kaharap ko ngayon, ano nga ba ang gusto kong gawin, ano ang kailangan ko. Nang sa ganun, it helps you na makikilala mo talaga ang sarili mo. Pangatlo is explore your interests and develop your skills. Try new activities, new hobbies, and anything that excites you. And if you fail, let yourself fail. Experience is a great teacher. And when you finally find the right place for you, everything will flow naturally. Ang pag-unawa sa sarili ay isang journey, hindi competition. Sa bawat araw ay isang pagkakataon para mas madali makilala ang ating sarili. Kaya, be patient with yourself. And lahat tayo ay nag-aaral para matuto. Tama. In the end, facing yourself is a sign of strength, not weakness. Your flaws are part of your growth. Diba? Yes. And your strength helps you arise there. So, always be kind to yourself and keep moving forward. Yes. Because you are the most important project of your life. Yes. Thank you.